Isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal na mga kapatid. Start na po tayo. So, purihin ng Panginoon. Today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday Online Bible Study. At ito po inyong likod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. So, kamusta na po tayo lahat? Purihan Panginoon. At part 2 ng ating topic na Authority of the Believers. No? Maganda pong paksa ito. Kasi hindi lahat ng churches tinuturo po ito. Tayo lang na mga Pentecostal, charismatic people ang nagtuturo dito. At ito ay hindi katang-isip lang, kundi based on the Bible. Nasa Bible po ito, no? Na binigyan tayo ng Panginoon ng authority dito sa physical na mundo, even in the world of the Spirit, authority para labanan ang kapangyarihan ng kadiliman. So, purihin ng Panginoon. Maganda itong topic natin. Kailangan ma-master natin itong authority of the believers. This is part 2 nung pong sinimulan natin nung last week. No? Yung last week ay ang title po, Authority of the Believers, Part 1. Ito ngayon, Authority of the Believers, Part 2. No? Let's pray na po, mga kapatid. Hallelujah. Welcome everybody at magsimula na po tayo sa ating magandang topic about the authority of the believers, part 2. Lord, maraming po salamat sa gabi to. We ask for your fresh anointing of wisdom and revelations, upang maintindihan po namin malalim na bagay nagmumula sa iyo. I-bless mo po ang bawat isang kasama namin dito po sa Facebook, dito sa live stream, yung mga may karamdaman, nahinga ng katawan, palakasin mo at pagalingin mo, Panginoon. At ikaw po ang tatagpo sa pangailangan ng bawat isa, whether it is spiritual needs, physical needs, or healing, long life, whether it is financial, material needs, anumang pangailangan nila, Lord, ikaw ang Diyos na makapangyari sa lahat. Sa gabi ito, we believe, tinagpo mo na ang bawat isang pangangailangan. Maraming po salamat, Panginoon. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming kagalakan. Thank you, Father God, for your goodness. We receive the fresh anointing of wisdom and revelation ngayong gabi. Salamat po sa Banal Espiritu, aming teacher, tagapagturo namin. Thank you, Father God, and all glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen, amen, and amen. So, and of course, salamat sa ating matagal ng kaibigan, Pastor Luis Boy Baldomaro, sa kanyang pagpapagamit ng kanyang anointed songs. So, start na po tayo. Buksan po natin ating Biblia sa Philippians chapter 2, verse 5, no? Verse 5. Ito po sabi, Philippians chapter 2, verse 5, have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. Teka. Pag-aangin natin ang salin, NLT tayo, NLT. NLT. Where are you? Okay. Yan. Okay, start. Verse 5 muna. Ito, NLT version. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though, verse 6, though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges, or sa Greek ay he emptied himself, no? He took the humble position of a slave. No? Siya ay nagpakababa.
and was born as a human being. When he appeared in human form, okay, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. Therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names, that the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Pinagpalang Diyos sa kanyang mga salita. Ngayon, i-expound natin sa Tagalog, ano po, para maging malinaw, no? Magkaroon daw tayo ng ganitong pag-iisip o ganitong attitude o pag-ugali natin o ating kaisipan na maging kagaya tayo ng Panginoong Jesus, no? Na nagpakababa, yun ang punto rito. Na bagamat siya ay Diyos, hindi niya inisip na siya ay pumantay sa Diyos. Yan ay nung siya po ay nagkatawang tao, no? Nung siya ay nagkatawang tao, nung siya ay naging tao, hindi niya inisip na siya ay pumantay pa sa Diyos. Ano? Bagamat siya ay kapantay ng Ama, sa pagiging Diyos, kapantay din ng Holy Spirit, kasi we have one God, and in that one God, we have three divine persons. Meron three members in one God, ano? The Father, Jesus, ano? And the Holy Spirit. All these three are equal as one God. Ngayon, sa pagiging Diyos, wala pong mababa, walang mataas, no? Pero sa posisyon, sa ministry, sa gagampanan nilang papel, for the sake of us, for the sake of mankind, for the salvation of mankind, nagkaroon ng kanya-kanyang papel na gagampanan. Ang chief executive, kumbaga sa company, pinakamataas, chief executive ay God the Father, no? Then, siya ang pinakamataas at ang nagpailalim sa kanya ay ang dalawang persona, si Jesus at ang Holy Spirit. Both Jesus and the Holy Spirit submitted themselves, no, humbled themselves before the Father. No? So, nagpakababa, no? At nagsubmit ang Panginoong Hesus at ang Holy Spirit. And both of them, Jesus and the Holy Spirit, was sent out dito sa ating mundo. No? Ipinadala ng Ama. Kaya mataas ang posisyon ng Ama, siya yung sender. At ang tagasunod, sumusunod, yung isinusugo. Si Jesus at ang Holy Spirit. At ang ministry ng Holy Spirit ay backupan ang Panginoong Hesus sa kanyang pagiging tao to empower the Lord Jesus Christ. No? To empower Him and to protect Him as a man. No? Tandaan nyo, no, si Jesus ay nagkatawang tao, totoong tao siya. No? At mamaya, meron tayong babanggitin dito, merong hinubad si Jesus. No? Siya ay nagkatawang tao, sabi, He emptied Himself or He stripped Himself. Merong hinubad si Jesus no siya ay naging tao. Hindi po ang pagiging Diyos. At mamaya sabihin ko sa inyo kung anong hinubad niya. Ituloy natin dito. So, though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. Yan, may hinubad siya. No? Ano yung hinubad niya? Give up niya nung siya ay pumunta sa mundo. Yung kanyang pagiging omnipotent, all-powerful as God, pagiging omnipresent as God, at pagiging all-knowing, omniscience as God. No? Hindi po niya hinubad kailanman yung pagiging Diyos niya dahil hindi nahubad ang pagiging Diyos. Yun mismo siya. Ang hinubad niya yung kanyang power, ano, yung kanyang kapangyarihan, pagiging present everywhere, yung pagiging all-knowing niya as God. Pansamantala na give up niya muna, hinubad niya muna to become like us. Nilimitahan niya ang kanyang sarili. Pansamantala. Bakit? Kasi gaganap siya bilang tao na tagapagligtas. Okay?
Kaya kung may mababasa kayo sa Bible na si Jesus, pinagkalooban ng Ama, itinaas ng Ama, binigyan ng Ama, pinamanahan ng Ama, that is referring to Jesus as a human being, as a man. Hindi po as God. Ano? Yun lang po yun. Ano? Kasi ang mga cult, no? Jehovah's Witnesses, INC, siya sabi nila, oh, kita mo, tao lang yan. Ano bang mataas? Yung nagbigay o yung binigyan? Hindi nila naintindihan. Wala kasi silang revelation ng Holy Spirit. Why? Wala kasi silang Holy Spirit kasi they already rejected the Holy Spirit as God. Nasamang i-reject ang Holy Spirit as God. Ano? Hindi siya basta power lang. It's not just a power from the kingdom of God. He is God himself, one of the persons of the Godhead. Ngayon, yan ang mahirap pagkat hindi mo pinaniwala ang Diyos ang Holy Spirit, hindi kanya bibigyan ng kapahayagan, na malalim na kapahayagan patungkol sa kanyang sarili. At yung hindi pagtanggap sa Holy Spirit as God, you already rejecting Him. And there is no salvation sa mga relihiyon, sa mga churches, sa mga manampalataya who are rejecting the Holy Spirit as God. Wala pong salvation. Why? Because you are grieving the Holy Spirit. Nakaka-grieve. Sabi nga ni Jesus sa Matthew chapter 12 verse 32, magkasala ka na kay Jesus. Magsalita ka na ng masama kay Jesus, may kapatawaran. Pero magsalita ka ng masama, no, sa Holy Spirit, walang kapatawaran sa buhay nito at sa buhay na darating. Naku, nakakatakot po yun. Yun yung unpardonable sin. Kasalanang hindi napapatawad. Okay, kaya ito dahil napaka-importante that we believe and we receive, we accept that the Father is God, Jesus is God, the Holy Spirit is God. Wala tayong tatlong Diyos. These three persons of the Godhead, sila ang members of this one God. Kaya ang tawag sa one God nito, even in the Old Testament, sa Genesis pa lang, chapter 1, ang tawag sa tunay na Diyos ng Biblia ay Elohim. No? Elohim, plural form ng singular Eloah. Pag isa lang, numerically one, literal na isa, Eloah. Bakit Elohim ang binanggit, ang title, pangalan o title ng Diyos? Kasi pagka lalampas ng isa at marami, no, ay dadagdagan mo yung Eloah sa huli ng in. Elohim, plural. No? Hindi lang isa, no? Hindi lang dalawa, marami. So itong marami ito ay tatlo. No? The three persons or personalities of that one being, of that one God. Okay, so much for that. So pag minabasa tayo na si Jesus binigyan, inanoint, pinamanahan, no, ng Ama, it doesn't mean that He is not God, no? Kundi tumutukoy ito sa promotion, pagtataas ng Diyos kay Jesus, referring to Him as human being. No? As human being, hindi niya kailangan ang itaas. Hindi niya kailangan ng promotion. Hindi niya kailangan siya ay i-anoint, pahiran sa pagiging Diyos. Siya ay inanoint, binigyan ng kapangyarihan, itinaas, pinamanahan ng Ama as a man, as human being, not as God. Sa pagiging God, siya ang creator of all things. Siya may-ari ng all the riches and wealth of God's kingdom. Kanya yon. Siya ang nag-create na lahat ng bagay. Kasama ng Ama, ng Holy Spirit, si Jesus, silang tatlo ang creators of all things. No? Okay, kasama si Jesus is the creator. Member of the creators. At makikita naman natin sa John chapter 1, verse 1 hanggang 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word created everything, created the universe into existence. And without Him, nothing will be created. No? At sa Colossians 1:16, ang sabi,
by Him, by Jesus, everything was created, both in heavens and in earth, everything, visible or invisible, everything was created by Him, for Him, and through Him. So, nasa Kanya lahat ng kapangyarihan sa creation as God. Tandaan nyo, the dual ang nature ni Jesus. He is God who became a man for our sake. Alang-alang sa atin. Bakit? Eto, makikita ko sa inyo, binigyan siya, inanong siya sa Acts chapter 10 verse 38. Ba't siya inanong? No? Alam nyo, banggitin ko muna itong tatlong ito ha. May 3 reasons why Jesus became a man. May 3 reasons. No? Iniwan niya ang kaharian Diyos, iniwan niya ang kanyang kapangyarihan, is omnipotent, omniscience, omnipresence. Iniwan niya kanyang yaman sa langit just to become a human being for our sake. No? So ito ang tatlong reason. Huwag niyong kalilimutan ito ha. Biblical, nasa Bible to. Number 1, to save us, to pay the price of our sins. Buhay niya, dugo niyang pinambayad sa ating mga kasalanan. Acts chapter 20 verse 28. No? Binayaran tayo by His precious blood. John 3:16. No? He gave His life for us. Siya nagbayad na ating mga kasalanan. Number 2, why He became a man? To destroy the works of the devil and to destroy the devil himself. To destroy his kingdom. No? No? Yan ang pangalawang reason. Hebrews 2:14, 1 John chapter 3 verse 8. At pangatlo, Jesus became a man para sa ganon, yung mamanahin niya, everything that Jesus will receive in His life, nung siya ay nagkatawang tao, lahat ng kanyang tinanggap, lahat ng ibibigay ng Ama, lahat ng promotion na ibibigay sa kanyang Ama, ay para maibahagi sa church. No? Sa church, what is the church? The church is the body of Christ. Colossians 1:18. And Jesus is the head of the body. Kaya as long that you are in Christ, you are connected to Him. No? We are with Him, we are in Him, and He is in us. At sabi sa Colossians 1:18, Jesus is the body of Christ. We are the body of Christ. Lahat ng mananampalataya na binubuo ng mga pinanganak sa kaharian Diyos, born again believers. Yan ang mga bumubuo sa tunay na church ng Panginoon. No? Kung tawagin the universal church of the Lord. No? Binubuo ng lahat ng mga pinanganak sa kaharian ng Diyos. Merong dalawang klase ng church, local church at saka yung universal church. Ay, universal church, ano yan, kahit anong pangalan mo, hindi pangalan ang basis niya. Hindi tayo kagaya ng INC na ang pangalan lagi dito sa church lang na ito, kayo maliligtas. No? Yun ang binubugbog talaga. No? At labas sa iglesia ni Kristo, walang kaligtasan. Anong pangalan ng iglesia nyo? Jesus Christ, the living God. Hindi kayo maliligtas. Ang maliligtas lang ang iglesia ni Kristo. Yun ang talaga isinalaksak sa isip ng mga miyembro. Yung mga kausap ko, kadebate yung INC, sisikap ko mawin sa pag-ibig. Ayaw talagang maniwala na si Jesus is God eh. No, sabi ko sa kanila, kaya ba nananampalataya? Sabi ko, within 2 or 3 questions, kaya i-debunk ng Biblia yung doctrine nyo that Jesus is just a man, not God. Gusto yung sample? Ito sample. Do you believe that the title Alpha and Omega is the title of God? Yes. Yes. Naniniwala ba kayo? Question number 2, naniniwala ba kayo na hindi pwede maging title yan ng sino mang tao lamang? Of course, yes. Pangatlo, huli. Kung kayo naniniwala na title yan Diyos at hindi yan binibigay sa tao lang, kundi yan ay title mismo ng Diyos, punta tayo sa Revelation chapter 1 verse 8, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the first and the last, says the Almighty. Sabi ng Almighty God. Okay, established.
Title yan ng makapangyarihang Diyos. Siya ang pasimula, siya ang wakas. Walang tao na pwedeng umangkin yan. Kahit si Kibuloy, masisira dyan. You can claim the world, but you cannot claim the title. Ibig sabihin, ang Diyos walang pasimula, wala rin katapusan. Diyos lang may title na. Dinala ko sa Revelation chapter 22 verse 13. Sabi ng Diyos, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Pagdating sa verse 16, ay Jesus. Si Jesus pala yung nagsasalita. Kaya sabi ko, maliwanag yan. Inamin ni Jesus na siya ang Alpha and Omega, the beginning and the end. Sabi ko, napakalinaw niyan. Sang-ayon kayo na title ng Diyos. Bet inang kin Jesus na title niya yan. Alam nga naman, nagsisinungaling si Jesus. Hindi nila masagot yan. Isang linggong hindi nila after 1 week, umimbento talaga, pinagpilita sagutin. Dalawa raw ang Alpha and Omega. Iba daw yung pagka-Alpha and Omega ng God the Father. Iba raw yung pagka-Alpha and Omega ni Jesus sa pagiging tao. Sa pagiging tao, ibig sabihin Alpha and Omega, walang pinagmulan. No beginnings and no end. No end. Sabi ko, ako, pambihira, pinagpilitan nyo talaga sagutin. Sabi ko, kawawa naman. So, tandaan nyo, si Jesus, naging tao dahil sa tatlong bagay na yon. At yung ikatlo, mahalaga yun, Romans 8:17, as children of God, we became joint heir together with Christ. Lahat na minana ni Jesus, ipinasa sa atin. Even the throne of Jesus, ipinamamana sa atin. Anong meaning ng throne ni Jesus? Sabi ni Jesus sa Revelation chapter 3, verse 21, ang sino mang manatili, magtagumpay hanggang wakas, ay bibigyan ko ng pagkakataon na umupo sa aking trono. Gaya ko naman na umupo sa trono ng aking Ama. Okay, alam niyo ibig sabihin nun? Ang makakaupo lang sa trono ng God, the Father, is God Himself. Bakit si Jesus umupo sa trono ng Ama? Kung siya ay ordinaryong tao lang at hindi Diyos, ang pwede lang umupo sa trono ng Ama ay Diyos. Kaya nagkaroon siya ng right umupo sa trono ng Ama because He is God. Ngayon, para tayo maitaas ng Panginoong Hesus, binigyan tayo ng trono para makatabi niya sa kanyang trono. Maging partners niya sa kanyang trono. Meaning, maging partners niya sa kanyang paghahari sa buong eternity. Nang ibig sabihin, kung si Jesus ay king, ginagawa rin tayo ni Jesus na maging kings. Diba? Yan ang sinabi sa Book of Revelation. Sinabi rin ni Peter na we are kings and priests. We are kings and priests. Sa mga title natin, kings and priests. Bakit? We will reign with Christ forever sa buong eternity. Yes, maghahari tayong kasama ni Kristo. Ngayon pa lang, through the authority of Jesus, through the right and privileges binigay sa atin ng Panginoon as children of God, naghahari na tayo sa buhay nito. No? Against all the powers of darkness, we will reign. We are reigning right now. Yan sabi sa Romans chapter 5, verse 17. No? We will reign in life, in this life, and in the life to come, through the Lord Jesus Christ. No? Bakit tayo maghahari kasama ni Kristo? Kasi nga, minana natin lahat na minana ni Jesus. Kasi Jesus nagmana ng all the riches and wealth of God's kingdom, 100%. Ang pinamamana sa atin ng Panginoong Hesus, hindi tigto 20% tayo o tigto 10%. No. Kung 100% minana niya, 100% din sa atin. Bakit? Because we became part of His body. Spiritually speaking, we are the spiritual body of Christ. And Jesus is the head of the body. Sinong kumokontrol sa katawan? Ang ulo. Sino nagdidikta sa katawan? Ang ulo. See? Tanggalin mo ang ulo sa katawan, mamamatay ang katawan. Di ba? Kaya nga sa Middle East, ang death penalty, pugot ulo, para sigurado, patay na Kasi pagka silya electric ka, minsan, pag sumablay yung kuryente, nabuhay
Malaya na siya. Kahit hindi namatay, yes. Hindi mo pwedeng ulitin. At teka muna, buhay pa. Ulitin natin. Aba, hindi. Ang batas, biglang ginanyan yung nag-brown out. Sandali lang na kuryente. Nabuhay. Malaya na siya. Considered na namatay na siya sa sila elektrika. Minsan, pwede mangyari yan. Mabuhay pa yung tao, no? Sumablay yung electricity. Pero pag pugot ulo, walang sablay yun. No? Walang sablay yun. May nakita ako sa sa YouTube. Kinabahan ako, ayoko saan tingnan eh. Yung yung nakatakip ang mukha, no? Ang gladiator, may hawak na umiiyak, hawak sa ulo, no? Then biglang may kinuhang ganyan at ginanyan, nagsisisigaw yung no? Hawak sa ulo. Ninervyos ako. Ayoko saan tingnan. Pero nung tinignan ko, nang matagal, pinakita, sinum out, tinututbrush pala niya yung yung kanya slave, tinututbrush niya. Kaya sumisigaw, ayaw magpatutbrush. Akala ko naman, nilalagari na nung kinakatay na yung leg. Tinututbrush pala nung nag-zoom out. Puro kalokohan. To tell you the truth, pag pinugod ulo, wala ka kaligtasan na talaga. So, ganun sa atin, we have life because we are attached to the head, to our authority, the Lord Jesus Christ, to our leader, to our Lord. Okay, kaya dahil why Jesus became a man, ang isa sa mahalagang ikatlo na para may pamana sa atin, lahat ng mamanahin niya. Ba't siya pinamanahan ng Ama? Siya ang creator of all things. Para yung mamanahin ni Jesus, maipasa sa atin. Bakit si Jesus, meron ng trono, kapartner, kasama ang Ama, pero naglagay pa ng sarili, second throne. At sabi niya, sino man magtagumpay hanggang wakas, bibigyan ko ng pagkakataon umupo sa aking trono. Aba, itatabi tayo ni Jesus sa kanyang trono. Why? Because we are the body of Christ. And Jesus is the head. Kung saan nakaupo ang ulo, nandoon din ang katawan. And we will reign with Him forever. Yes. Kaya lahat na kay Jesus, ibinigay sa atin. All the riches and wealth of God's kingdom belongs to Jesus. Now, everything belongs to us. Ikaw na anak ng Diyos, alam mo ba, ikaw ang pinakamayamang tao sa buong universe, sa buong kalangitan, at sa future new earth. We are the richest people sa new heavens and new earth. Yes, mapalad tayo. So ngayon, Jesus was anointed by God, no? Acts chapter 10 verse 38. Bakit? Para yung anointing, makabahagi din tayo. Tingnan nyo ha, ayon sa Psalm 133, inilarawan ng anointing na ibinuhos daw sa ulo ni Aaron, the high priest, at yung langis ay tumulo sa kanyang muka at tumulo sa kanyang katawan hanggang laylayan ng damit. Yan po ay larawan na kapag binuhos ang anointing sa ulo ng high priest, ay makakabahagi ang katawan. At yan ay representasyon ng Panginoong Hesus, our true high priest in heaven, na nakareceive ng anointing, in-anoint siya para personally, hindi niya kailangan yun. Pero bakit siya nagpa-anoint? Para yung anointing from Him dumaloy sa katawan. At ang katawan niyan, ikaw at ako. We are the body of Christ. So, different parts of the body, may different ministry din tayo. Yung iba kamay, yung iba mata, yung iba paa. Sinabi sa Corinthians, si Apostle Pablo, yan, tanong, sino yung may pinakamaraming anointing na matatanggap? No? Ilarawan ulit natin sa katawan ng isang high priest, binuhos yung langis. Anong part ng katawan ang mas maraming masasalong anointing? Yung paa, malayo na yun. Yung kamay, malayo rin. Ang answer, kung anong bahagi sa katawan ang malapit sa ulo, siya yung lalong anointed. Kaya pag ikaw malapit ka sa Panginoon, you're always with the Lord, there is hunger and thirst in your heart
to be with the Lord always, ikaw yung laging nasa presensya ng Diyos. Ikaw yung laging nagbababad sa salita ng Diyos. Ikaw yung merong hunger and thirst sa presensya ng Panginoon. Lagi ka na kay Jesus. Ikaw yung maraming anointing na matatanggap sa Panginoon. Yan ang isa sa pinamana sa atin. No? So, ano pa minana ni Jesus? No? Doon siya nabuhay na maguli, itinaas siya ng Ama sa pinakamataas na karangalan. At binigyan siya ng pinakamataas na pangalan. Tingnan natin, ano? Itong binasa natin, tingnan niyo ito. Instead, verse 7, instead, he gave up his divine privileges. Yung divine privileges, yung sabi ko sa inyo, nung naging tao siya, hinubad niya yung pagiging present everywhere. Kaya pag nasa Samaria siya, wala sa Galatia. Hindi siya present everywhere at that time. Siya ay may katawang lupa. No? Yung all-powerful, hindi na siya all-powerful. No? Siya ay naging tao. Hinubad niya yung pagiging all-powerful niya. At hiniram niya ang power ng Holy Spirit. Acts 10:38. Okay? Yung kanyang pagiging all-knowing, tinanong siya ng kanyang mga alingay, Lord, kailan ang end times? Kailan ang wakas? Kailan ang katapusan? Ewan ko, ni ang mga anghel, hindi alam eh. Ang amala nakakalam. At that time, hindi talaga alam Jesus. Hinubad niya omniscience niya. Pero ako'y naniniwala ngayon, restored na lahat. At alam ni Jesus ang end times, okay? Now, sabi dito, siya nagpakababa, no? He took the humble position of a slave and was born as a human being. Yeah. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. No? Kahit wala sa kasalanan, binilang siyang kriminal. Therefore, after na siya mamatay, therefore God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Nung siya ay nabuhay na muli, pinamana sa kanya ang pinakamataas na posisyon sa kaharian ng Diyos. No? Why? Why? Para tayo ay kasamang maitaas ni Jesus. Kaya sabi ko sa inyo, itong pagtataas kay Jesus, referring to Him as a human being, not as God. No? As God, He is our Creator. No? As man, He is our brother, our firstborn, or our eldest brother, ang kuya natin. As God, He is our Creator, the giver of life. As man, He is our brother. As man, He is our partner. Kaya sabi dito, tinaas si Jesus sa pinakamataas sa posisyon, nakasama tayo na itinaas. Yes. Nakasama tayo itinaas. Why? Ulit. Kasi we became the body of Christ. Okay? Ang tawag sa ating body of Christ. At binigyan daw siya ng pinakamataas na pangalan. Sa silong ng langit. Sa langit at sa lupa. Ang pangalang Jesus. Sa Aramaic at sa Hebrew ay Yeshua. No? Ang meaning, ang ibig sabihin niya Yeshua from two words, Yahweh Hosua. Yahweh means Lord, Hosua means salvation. The Lord our salvation. Yahweh Hosua, Yeshua. Yun ang pangalan ni Jesus. Sa Greek ay Jesus. No? Sa English ay Jesus. Sa Tagalog, Jesus. Okay? Now, yung pangalan Jesus, nung unang panahon ay ordinaryo lang yon. Parang June Cortez. Ako, napakarami namin June. Ano? Pero nung siya ay mabuhay na maguli, tinaas siya ng Panginoon, ng Ama, binigyan na siya ng pinakamataas na pangalan. Ano? Pamula noon, hindi mo na pwedeng gamitin ang pangalan ng Diyos sa pangalang taong ipapanganak. Huwag. No? Baka magkasala ka ng blasphemy. No?
hindi na pinapangalan sa tao yan. Dahil pangalan ng Diyos, binigay niya sa atin. Para magkaroon tayo ng access sa kaharian ng Diyos, we can use the name of Jesus. Yan ang access natin. Kung baga pupunta ka sa abroad sa Amerika, may passport ka, pero wala ka naman visa, hindi ka makakapasok. Kung may passport ka, dapat yung passport mo, may tatak na visa. Ganon din sa atin, may reliyon ka, pero wala ka naman Jesus. Hindi ka rin papasok sa kaharian ng Diyos. Kaya kung may reliyon ka, reliyon mo, meron Jesus na tagapagligtas. No? Yan ang visa natin. Okay. Kaya, si Jesus sabi dito, sa pangalan ng Jesus, lahat ng tuhod luluhod. No? At lahat magpapahayag na siya ay Panginoon. Jesus is Lord or Yahweh. No? Lahat daw ay luluhod. Ibig sabihin, meron siyang authority in the three realms. Luluhod yung mga nilalang sa langit, nilalang sa ibabaw ng lupa, at nilalang sa ilalim ng lupa, yung nasa impyerno. These are the three realms. The realm in heaven, the realm in the physical world, yung ating physical world, at yung realm nagdig sa ilalim ng lupa, yung sa hell, no? Sa ilalim ng mundo, nandun ang hell. Yun ang three realms na may authority si Jesus sa langit, sa ibabaw ng lupa, at sa ilalim ng lupa. At lahat na nilalang sa langit, even all the angels of the Lord, at mga tao sa ibabaw ng lupa, at mga demonyo sa ilalim, at mga sinners sa ilalim ng mundo, yung mga nasa hell, they will bow down in the name of Jesus. So, ang buong authority ng kaharian ng Diyos ay inilagay ng Ama sa pangalan ni Jesus. Okay? Ang buong kayamanan ng kaharian ng Diyos inilagay ng Ama sa pangalan ni Jesus. Ang buong kapangyarihan ng kaharian ng Diyos inilagay sa pangalan ni Jesus. All the riches and wealth of God's kingdom, all the power, no? Lahat nasa pangalan ng Jesus. All the names and titles of God in the Old Testament, ano yun? Jehovah Jireh, the Lord that provides, Jehovah Nisi, the Lord our banner, Jehovah Tzidkenu, the Lord our righteousness, Jehovah Shalom, the Lord our peace, Jehovah Tzidkenu, the Lord our righteousness, Jehovah Mikadesh, the Lord who sanctifies us, Jehovah Gamula, the Lord who gives us the recompense of our reward, Jehovah Rapha, the Lord who heals us, Jehovah Shalom, the Lord our peace, Jehovah Sabaoth, the Lord, the commander-in-chief of the Lord army, no? Jehovah Ra'a, the Lord our shepherd. Those are the titles or names or titles of God in the Old Testament, no? At kung ano yung names, titles nila, yun siya. At kung ano names and titles niya, yun ang ipoprovide niya sa tao. He is our healer, our shepherd, our protector, our provider, everything, no? Yun yung ibang mga names and titles siya. Marami pa. Meron pa El Shaddai, the God who is more than enough, the Almighty God, ano? Ano pa? Adonai, our Master, our Lord. Ang daming names natin. El Elyon, the Most High God. Lahat ng titles na yan ng Panginoon Diyos in the Old Testament, lahat pinagsama-sama at inilagay sa isang pangalan na lamang, at ang pangalan yan na inilagay lahat ng all the names and titles of God are all in that name, and that name is the name of Yeshua, Jesus. Kaya kung may kailangan ka sa Panginoon, just call upon the name of Jesus. At nandiyan na siya. So, ang church, tayo, the body of Christ, binigyan ng Panginoon ng authority. No? Authority. In the realm of the spirit, in the physical world, binigyan tayo ng authority. At nagagamit natin yung authority ni Jesus. Our authority came from Jesus. This is His authority. Binigay sa atin. Ang power ng Holy Spirit ay binibigay din sa atin. No? We have the power of the Holy Spirit in times of need. Lalabas at lalabas yan. Especially during spiritual warfare. Kung kailangang mag-manifest ang kapangyarihan ng Diyos, magmamanifest siya sa labanan. No?
Okay, pag kinakailangan, kung kailan kalooban ng Panginoon, at gagamitin niya tayong mga tao na pinanganak sa kaharian ng Diyos. So, yung authority ni Jesus, ibinibigay sa atin. No? Pinagkatiwala sa atin. And we can exercise our authority by using the name of Jesus. Kaya ang sabi sa Mark 16 verse 17, nung nabuhay na maguli si Jesus, sabi niya, in my name you will cast out demons. No? Sa aking pangalan, magpapalayas kayo ng mga demonyo. In my name. Okay? So, by using the name Jesus, we are exercising our authority and we are releasing the power of the Holy Spirit by using, by declaring, or by calling upon the name of Jesus. Ganon ang paraan paano natin na-exercise ang authority natin. Okay. Ngayon, makikita ko sa inyo, may time pa naman ng konti, ano? So, mabilisan lang to. Sabi ko, nung last week, natapos tayo doon sa paliwanag ko na tandaan nyo na nagsimula tayo doon sa Genesis chapter 8, verse 5 and 6 na ang original man, Adam and Eve, ay likas na nilikha ng Diyos na mataas ang kalagayan na pumapangalawa sa Diyos. Second kay Elohim, ang sabi. Pero sabi ko nga, dahil sa bumagsak si Adam at si Eva, our first parents sa kasalanan, sila ang nagre-represent ng future generation. Kung anong mangyari sa kanila, hawa lahat ng generation. Because all generation came from Adam and Eve. All generations, lahat ng henerasyon ay merong dugo ni Adam and Eve, merong DNA ni Adam and Eve na DNA ng pagiging makasalanan. Kaya nadamay tayo. No? Alam niyo ba na pupunta tayo sa impyerno, hindi dahil sa nagawa nating kasalanan, pupunta tayo sa impyerno because we inherited the sinful blood and the sinful nature of Adam and Eve, our first parents. Yes, kaya ang tanging paraan ng Diyos para makawala tayo doon sa effect ng sinful nature at para matanggal ang sinful nature sa atin na na-impart, na ibahagi sa atin ng ating unang magulang, ang tanging paraan na ginawa ng Diyos at very effective, very powerful, is to be born again. Ipanganak sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus sa John chapter 3 verse 3 and 5, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. You must be born again. At ang tao pinapanganak sa kaharian ng Diyos if he will believe that Jesus is God and he will accept Jesus to be his God. Pangalawa, if he will believe and accept Jesus to be his Lord, maging kanyang Panginoon. Ibig sabihin, magsasubmit ka kay Jesus, ikaw ay magiging lingkod, alagad ng Panginoon Jesus at siya ang Panginoon na ng buhay mo, hindi na ikaw. Siya na masusunod, hindi na ikaw. Yun ang pagkapanginoon. If you will believe and accept Him as your Lord, yun ang pangalawa. And number 3, if you will believe and accept Jesus to be your Savior. So, if a person will believe and accept Jesus as his God, Lord, and Savior, he will be born again. Ipapanganak siya sa kaharian ng Diyos, and God will give him eternal life, at siya magiging kabahagi ng katawan ni Kristo, at mamanahin niya lahat ng minana ni Kristo. Romans 8:17. Even His authority, even His throne, ipinamana sa atin. Okay? Pakikita ko sa inyo, sa Ephesians chapter 2, verse 5. Positionally, kahit wala pa tayo sa langit, positionally, spiritually speaking, we are already there and we are now seated together with Christ in heavenly realm. Hindi ako nagsabi niyan, ang Biblia. At pag ikaw'y umupo sa trono ni Jesus, that means you are reigning with Him. Naghahari kang kasama ni Kristo. No, and we are literally seated together with Christ in heavenly places.
In the spirit, we are already there. Positionally, we are sitting together with Christ in His throne, on His throne. No? At ma-experience natin yan, pag nakarating na tayo sa heaven, makikita mismo natin yung throne. Yun ang talagang makikita natin, personal, na-experience natin, uupo tayo sa throne ni Jesus. Pero spiritually, positionally, nandun na tayo. We have our throne. That means, in this life, we are already reigning. In this life and in the life to come. Nasa Romans chapter 5, verse 17 po yan. Ano? Yes. Pag sinabing ikaw ay naghaharing kasama ni Kristo, that means you have the authority of Christ. And you have the power of the Holy Spirit. Ang taas ng kalagayan natin, mga kapatid. Kaya sabi ko nga, di ba, tandaan nyo yung last week, na pinababa ng kasalanan ni Adam and Eve ang tao hanggang sa maging kapantay niya ang animal kingdom at tayo ginagawang busabos ni Satanas sa kasalanan, ginawa tayo slave of sin, no? At pinagtatawanan tayo ni Satanas, pero isang araw nakilala natin si Jesus. At nung tinanggap, sinampalataya natin siya, naging bahagi tayo ng Panginoong Jesus. Si Jesus at tayo became one. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 6 verse 17, he who is one with the Lord became one spirit with Him. We became one spirit with the Lord Jesus Christ. Si Jesus at tayo naging isa. Kita nyo, siya ang ulo, tayo ang katawan. Kung anong blessing meron ng ulo, yun ang blessing ng katawan. Kung saan pupunta ang ulo, doon din pupunta ang katawan. Di ba? We are the body of Christ, the church. The church is called the body of Christ. The body of Christ is the spiritual body of Jesus. And Jesus is the head of the body. Ang katawan na walang ulo, patay. Kaya pag umalis ka sa ulo, mamamatay ka. Umalis ka kay Christ, mamamatay ka. Okay, now, so, nung si Jesus ay namatay sa cross, pumasok siya sa underworld. Jesus went to hell. Ewan ko kung bakit yan ay pinagdidibatihan ng mga protestante at ibang mga churches. At sabi na, Jesus did not go to hell. Ano ang palagay nyo? Makasalanan si Jesus, nagagalit pa. Sinabi na nga sa Acts chapter 2, Jesus went to hell. Makikipagtalo ka pa. Pag sinabi Jesus went to hell, Jesus went to hell. Bakit Jesus went to hell? Kasi Jesus as man became our representative. Tandaan nyo, dalawa rin ang title ni Jesus. He is the Son of Man and He is the Son of God. He is the Son of God, representing God to mankind. He is the Son of Man, representing mankind to God. Kaya dalawa ang representasyon ni Jesus. Nire-represent niya ang God, because He is God. At the same time, nire-represent niya ang lahat ng tao sa mundo because He is a man. For the first time sa kasaysayan ng Almighty God, ngayon lang nangyari na ang Diyos at ang tao nagsama sa isang being. And that being is the Lord Jesus Christ. The God-man Christ Jesus. And I believe forever sa buong eternity, at ganyan niya paniniwala ng mga Bible scholars, that Jesus will remain to be a human being forever sa buong eternity. But don't forget, He is God. God and man, Christ Jesus. Bakit? Kasi ang plano ng Diyos sa buong eternity, kasamahin tayo na wala na makakaagaw sa atin sa Diyos. Forever, we are connected and with God forever sa buong eternity because of Jesus who is God and man. That dahil kay Jesus who is God and man, pinag-abot niya ang kamay ng Diyos at kamay ng tao at pinagbati. At dati kalaban tayo ng Diyos, ngayon kakampi tayo ng Diyos. Hindi lang basta kakampi. We became children of God, family of God, and we became part of the body of Christ. And Jesus at tayo ay iisa. Okay? Kaya sabi sa 1 John chapter 4 verse 17, as Jesus is, so are we in this world. Kung paano si Jesus, no, nung siya ay nagkatawan lupa, nabuhay din sa mundo, ganon din tayo sa mundong ito. No? We became like Him because we became part of His body. Okay? Now,
At sabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 5 and 6, ito sabi, even when we were dead in our wrongdoings, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Okay? Ano sabi dito? Sa Tagalog, expound natin. Kung paano si Jesus, at kung paano tayo ay patay dahil sa kasalanan, even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. Nung tayo ay patay sa kasalanan, tayo ay binuhay ng Diyos na mag-uli kasama si Kristo. At nung si Jesus ay nabuhay mag-uli at umakyat sa langit, kasama pa rin tayo ni Kristo. At nung si Jesus ay umupo sa langit, kasama rin tayo ni Jesus na nakaupo sa langit. Basahin natin. And verse 6, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. So, ano ibig sabihin to? Si Jesus, kung ano nang naganap kay Jesus ay naganap din sa atin. Nung tayo ay sumama kay Jesus, everything that happened to Jesus also happened to us. Everything that Jesus received from the Father nung siya itinaas ng Ama ay kasama rin tayo na nagkamit ng kataasan dahil isinama tayo ni Jesus sa pagtaas niya. Kita nyo, sabi dito, no? Basahin natin sa NLT. Verse 6, for He raised us from the dead along with Christ and seated us with Him in the heavenly realms because we are united with Christ Jesus. Kita nyo, pinaupo tayo sa kalangitan kasama, katabi si Jesus, sapagkat tayo ay kaisa ni Jesus. We are united with Christ Jesus. Kaya, mga kapatid, why Jesus became a human being? Yung sinabi ko sa inyo, ikatlong dahilan, why He became a human being, why He became a man. Para may ipamana sa atin lahat ng ipinamana sa Kanya ng Ama. Actually, hindi na kailangan ng kayamanan. Hindi na kailangan lahat ng kayamanan kasi siya ang creator of all riches and wealth of God's kingdom. He is the creator of heavens and earth, everything. Part siya ng pagiging creator ng one God because He is part of that one God. He is the second person of the Godhead. See? Kaya, kung anong authority meron si Jesus, yun din ang authority natin. Kung paano binakapal si Jesus, Acts chapter 10, verse 38, Jesus was anointed by God, doing good, healing all those who are oppressed of the devil because God was with Him. Yung talata na yun ay ina-apply din sa atin because we became one with Jesus. Kaya kung paano si Jesus in-anoint ng Holy Spirit, ng kapangyarihan, same with us, we also receive the anointing of Jesus. Kaya sabi sa 1 John chapter 2 verse 21 and verse 1 John chapter 2 verse 20 and 27, we have received the anointing of Jesus. We are anointed by God, no? Meron tayong anointing ng Panginoon at ang anointing na yan ay ang anointing na nanggagaling kay Jesus. Our anointing is the anointing of Jesus. Isipin nyo, mantakin nyo kapangyarihan na yan. As He is, so are we in this world. We became joint heir together with Christ. Romans chapter 8 verse 17. 1 John chapter 4 verse 17. Kung ano si Kristo, ganun din tayo. Why? We became part of Him. At kung saan nakaupo si Kristo, doon din tayo nakaupo. No wonder kung bakit sinabi sa Romans chapter 5 verse 17 that we will reign in life through the Lord Jesus Christ. We will reign in this life and in the life to come forever sa buong eternity. At isa sa mga title natin ay we are kings. Another title, we are priests. Sabi sa Book of Revelation, sinabi rin niya Apostle Peter. Isipin niyo ang title na yan, Kings and Priests.
Sa ibang translation, binabago, ginagawang ginawang kingdom. We are kingdoms and priests. Alam nyo, ang mga translators, minsan na-influensyahan ng doktrina nila. Minsan na-influensyahan ng kultura nila, na-influensyahan ng kanilang doctrine. Pinalitan nila yung kings, ginawang kingdom. But actually, ang kingdom ay Basileia, ang king ay Basileus. At ang translation na tama ay Basileus. We are kings and priests. Why kings? Di ba sinabi sa Book of Revelation, babalik si Jesus, may nakasulat sa hita niya, Kings of Kings, Lord of Lords. Sino yung Lord? Siya yun. Sino yung Lords? Tayo. Kapatid ni Jesus. Sino yung King? Siya yun. Sino yung Kings? Tayo yun. Bababa tayo sa second advent, second coming of the Lord Jesus Christ. Remember, 7 years ago, na-rapture tayo. Then bababa tayo at the end of 7 years tribulation, bababa si Jesus, nakakabayong puti, kasama tayo, nakakabayong puti rin tayo. And we will reign with the Lord Jesus Christ forever at pipigilin ng Panginoon ang digmaan sa mundo. And Jesus will establish His millennial 1,000 years kingdom. We will reign for 1,000 years kasama si Jesus sa earthly life na ito. Yes, sa millennial kingdom of the Lord Jesus Christ. At ang pamamahalaan natin ay ang mga mortal people na naiwan sa digmaan, yung mga nanatiling buhay kasi hindi natapos ang digmaan. Pinigil ni Jesus. Paghaharian natin sila, may mga taong natiling buhay sa planet Earth. Sila ay mga mortal beings, mga mortal people. But we, with Christ, will become immortal people of God. And we will be clothed with glorified body. Ang katawan natin, iba na. By that time, it will be a glorified body, not a flesh and blood body, kasi ang flesh and blood body nabubulok. No? Ang katawang walang dugo, mabubulok. Ang dugo, pag umalis sa katawan, mabubulok. Maging ang dugo, nabubulok. Lahat na nasa mundo, nabubulok. The physical world, mabubulok, masisira, masusunog sa end times. Ang katawan natin, mabubulok din. Physical body, yes, kaya lahat mamamatay physically. Pero pagdating natin sa langit, at the rapture of the church, when we get to heaven, our bodies, in a twinkling of an eye, will be changed into glorified body. And that body is the same body like the body of the Lord Jesus Christ when He rose from the dead. Meron siyang bagong katawan. It was a glorified body. Nakakapasok sa kwarto kahit sarado ang pinto. Nakakapag-travel sa isang kisap mata. Sa another world. Ganun ang magiging katawan natin. No? Magiging mga immortal people of God tayo with glorified body and we will reign with Christ forever. And after the millennial reign, continues pa rin yung pagiging hari natin sa buong eternity with Christ. And we will reign with Him forever. See? So mga kapatid, listen. You're not a mere man. Hindi kayo basta-basta. You're not an ordinary mere man. You are children of God. You are sons of God. With the authority of the Lord Jesus Christ and with the power of the Holy Spirit. Yan ang hindi alam ng mga kapatid nating cessationists. Yes. So, mga kapatid, hanggang dito na lang tayo. Merong part 3 ito. Supposedly, ang ibabahagi ko sa inyo is our body gives us authority in this physical world, pero hindi na pinatuloy ang Holy Spirit. Dinala tayo ng Holy Spirit as the Spirit lead us, leads us, dito tayo dinala sa topic na reigning with Christ. Kaya purihin ang Panginoon. Lahat ng minana ni Jesus pinamana sa atin. Kaya nga, hindi yan maintindihan ng mga cult religions, mga cult churches. Sasabihin nila, kita mo,
Kung si Jesus ay Diyos, bakit siya pinamanahan? Kung si Jesus ay Diyos, ba't siya nagutom? Kung si Jesus ay Diyos, bakit tumawag siya sa Ama? Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Lahat ng yan, merong dahilan, merong message siya. Hindi nyo naintindihan. Jesus became a man, a human being, for our sake. Para manahin natin lahat ng ipapamana sa kanya ng Ama, ay manahin natin. Remember, ang keyword ay ito eh. Tinawag si Jesus sa Colossians chapter 1 verse 15 na firstborn over all creation. Firstborn. Ang interpretation naman ng INC at saka ng JW, yung firstborn of all creation, kasi sa iba translation of all creation, mas tama ay over all creation. In-interpret nila yan na si Jesus daw ang kauna-unahang firstborn sa lahat ng nilikha. At created being lang daw si Jesus. Mali. Kailan hindi ginamit ang salitang created kay Jesus, referring to Jesus. Sa Greek ay kitesis. Hindi ginamit kay Jesus nung siya ay nagtao yung word na kitesis. At ang ginamit ay firstborn. Iba yung kitesis, yung created, iba naman yung firstborn. Kailangan malaman nila yung pinanggalingan ng salitang firstborn. Ang mga Jews ay pamilyar dyan sa salitang firstborn. Nang ibig sabihin yan, dalawa. Number one, ipinanganak kang panganay, nauna kang pinanganak. Number two, yung isa sa pinakamalaga, pag ikaw ay firstborn, all the inheritance of the father can become yours. At sabi sa Bible, double portion of his father's inheritance will be given to the firstborn. How about the second, the third, the fourth, the fifth born ng mga kapatid? Wala silang mana. Pero, kung mabait ang ama at mabait yung anak, sabi ng ama, anak, ikaw ang panganay, bahala ka sa mga kapatid mo. Kung gusto mong bahagya, opo, dad, yes, sure. Pag gusto pamanahan, sige, punta tayo sa barangay. Pupunta sila harap sila sa elders of the city na nandoon ang opisina ng barangay sa gate of the city. At if I present yung mga anak, ito yung eldest ko, my firstborn na dumating na sa hustong gulang na pwede na niya mapakinabangan ang aking na pinamamana ko na sa kanya. Ang tawag sa proseso na yon ay adoption. Pag ikaw ay dumating na sa hustong gulang, nagdibo ka na, adoption ang tawag nila doon. Pangalawang meaning na adoption sa kaugalian nila ay yung kapag gusto mong pamanahan, alba ako yung firstborn, gusto kong pamanahan yung apat yung kapatid. Punta tayo sa barangay, sa mga elders of the city, witness sila. No? Okay. So, ang tawag doon ay adoption. Babahagian ko sila kung anong meron ako, adoption. Sa Western mind, ang adoption ay inampun mo yung street children. Inampun mo yung street kid. Hindi mo kadugo, naawa ka, namatay ang magulang. Ako na ampunin. Iba sa Western world. Iba naman sa iba sa kultura ng Israel nung kapanahonan nila at maging I don't know kung pinapractice pa nila ito. So, adoption ang tawag doon. Yung salitang firstborn, that means yung buong, siya yung pinaka magmamana ng lahat. Kaya si Jesus, nung naging tao, pinresent siya as the firstborn of many brethren, firstborn from the dead, firstborn over all creation. Meaning, siya ang overall na may control, siya ang leader, siya ang ruler, siya ang origin, siya ang creator, originator of all creation. Yun ang ibig sabihin sa Colossians chapter 1 verse 15 na Jesus is the firstborn over all creation. Hindi siya created. Mali. 100% nagkamali kayo. JW at INC. Hindi siya ulang nilikha. Pag-aralan nyo sa original Greek yan,
Dalawang meaning niyan. Panganay, unang pinanganak, at yung mahalaga, tagapagmana. And Jesus became a man para manahin niya lahat at maging overall siya at maging controller, maging origin at maging ruler of all creation. Siya ang pinahandelan sa kanya ng Ama. No? Pero pag pinasimulan natin yung pagiging Diyos, the Father, Jesus, the Holy Spirit sa simula, magkakasama sila. And they are one God. Walang mataas, hindi iba si Jesus sa Ama, hindi iba ang Holy Spirit sa Ama. Hindi sila tatlong Diyos. Sila ang iisang Diyos. Jesus and the Holy Spirit both came from the Father. Galing sila doon. Kaya sinabi, Jesus is the only begotten of the Father. Meaning, hindi ibig sabihin ang amay ng anak. Hindi ibig sabihin begotten ay nanggaling sa loob ng Ama si Jesus. Sinend out niya, galing sa loob niya. Jesus and the Father are one. Okay. So, hanggang dito na lang mga kapatid. So, magkakaroon po ng part 3 ito. So, sana i-title ko sa ating part 2, medyo babaguhin ko yung nakalagay doon. Hindi yun na-discuss natin, nilid tayo ng Holy Spirit sa another angle ng authority of the believers. Yan dahil why we have this authority. Itinaas tayo kasama ni Kristo. Amen? Heavenly Father, maraming po salamat sa pagpapalam sa bawat isa sa amin sa gabing ito. Pagpalain mo lahat ng kasama namin sa Bible study. Dalangin din po namin na ibahagi namin ito sa lahat ng mga pastor at mga kaibigan namin at mga relatives namin. They really need this revelation knowledge, Panginoon. Maraming po salamat at mapalad kami na pinagkalooban mo kami ng revelation knowledge na binibigay mo sa iyong pinagkakatulan. Maraming po salamat. We thank you, Lord. We honor you. At sa iyo po ang kapurihan as we continue to humble ourselves before your presence, Lord. Kung wala ka, wala po kami. Salamat, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na ipinatas namin sa aming buhay. Thank you, Jesus, for exalting your body, for exalting us, and for making us part of your body. Maraming po salamat. Kung anong minana mo, yun tuloy ang minana namin. Maraming po salamat, Panginoon. Thank you, Father God, in Jesus' name. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, be blessed forever. Shalom.